First na nag-imbestiga sa amin. Pero kilala mo siya, di ba? Sigurado. Yes po, sir. Anong pagkakakilala mo naman kay Sir? Siya po ang aming Investigator, parang gano'n, di ba? legal researcher po. O researcher. So, Yes. magaling mag-research yun. Di ba, Sir? Researcher, pambihira naman. Researcher nga eh. Pero under po siya sa legal team po namin. Oh, pero researcher. Yes po. Hindi siya abogado, researcher. Yes po. Hindi po siya abogado. Mm. Law graduates. Law graduate. Okay, Yes. go ahead. Mr. Chair, Mr. Chair, ito po yung post niya. Ito, hindi lahat, hindi ho niya ito. Lahat Pwede i-turn over sa amin yan para at least on hindi po niya yan eh. Lahat po ng... Opo, boss. Yan ang sinasabi po namin. Hindi naman kami ang talagang ano po. So, kilala mo siya, Sir? Yes, May po, mga sir. kaaway ba siya talaga? May mga kaaway ba siya? Hindi ko po masabi po yun, sir. Pero, magkaibigan ba kayo? Lahat naman ng mga empleyado sa Region 10, kaibigan ko po. O, wala po ba siyang nakukwento sa inyo? Na Sa may kaaway siya, meron siyang kabunggo. Wala naman po. Kamusta po yung estado ng kanyang buhay? Maayos po ba? After sa kasi nag-start siya na as employee sa NIA November 23, 2022. Then nag-end siya ng June 30, 2025 kasi nag-convey siya to the sa amin sa Region 10 management that he not to renew his casual appointment po. Bakit daw po ayaw niya mag-renew? Hindi ko na po alam na sarili na po niya yun po. Abo. Sige po, mag-usap na lang po kami ni Engineer mamaya. Opo, pero kayo po, wala po kayong alam na naging kaaway na doon sa inyo, sa lugar Wala na po. Wala po. sa Cagayan de Oro. Opo, kaibigan ko po siya. Opo, siya po, wala po siya na ikwento sa inyong kaaway niya o tumakot sa kanya, gano'n. Wala po. Wala pa akong narinig po. Nakapagbigay na po kayo ng statement din sa pulis. Wala pa ba? Baka bukas po. Opo, yung... Pero yung sa CIDG, nandun na last Monday, nakapagbigay na po kami. Opo, tulungan na lang po niyo yung investigasyon kasi napakadami pong mga talagang humihingi po ng tulong sa amin para matulungan na mabigyan ng hustisya. Opo, Mr. Chairman. Opo, maraming salamat po. Salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Padilla. Sige, isasubmit nito sa amin, ano? Para lang meron. Oo. So ito iba-ibang post tungkol sa iba-ibang ahensya, pati ang Senado, pati ang DPWH, Office of the President. Okay. Yes. Chairman, just to, itong pinabasa ko yung post niya. Apparently, he was referring to a ghost project. Parang ito, sabi niya, to make matters worse, a report was made declaring the canals fully completed. The regional director, sino ba yung regional, kayo ba? The regional director signed the report despite knowing that no ocular inspection was ever conducted. A memorandum from the central office clearly directs field inspection. To prove issues, the IA president conducted a field investigation and revealed that the project is incomplete and substandard. So, kayo ba ho ang regional director during this time? Mr. Chair, yes po. So, mayroong allegation of substandard or incomplete or even ghost projects? Wala po. Kanina po, napakita na po sa... Napakita po kanina, Mr. Merong Chair. pinakita kanina. Pwede yung pakita ulit. And before we also would like to place on record and acknowledge the presence of former Majority Leader Senator Joel Villanueva. So, pwedeng ipakita ulit yung in-upload at yung... Kailan pala yung sinasabing kalamidad? Kasi nagkaroon daw ng kalamidad, tinamaan yung proyekto, kaya it needed rehabilitation. It needed repair. Di ba? Tama? Opo. Kailan yung bagyo ba yun? Ano ba yun?
nung nasira. So ano lang, monsoon rains, Heavy gano'n. rains po na Heavy rains matagal lang. Tapos kaya nag-slide po yung bank ng kanal. Tapos gaano katagal mula nung nasira at na-repair? Mabilis ba? Ayan, no? Again, Senator Win, according to the report, they actually reported this. On the left was the uploaded photos of the victim, claiming, yun na hindi natapos yung proyekto. So 3 days after his death, nagkaroon sila ng composite team of different regions, pinuntahan yung actual na lugar, at yung proyekto, teka. At hindi yan, yung kanina, yung nauna, yan. So he posted this online, yung victim, and then based on the report submitted sa atin ng NIA, this is the actual photo, October 13, 2025. So they encircled yung area, yung puno, etc. So yan yun. Next slide, please. Ayon. On the left was the posted photo claiming sira. October 13 on the right, same photo, same area, same angle. Ayun, yung tower and yung puno. Pero ayan yung proyekto. Ang sinasabi ni Engineer Layasan, who was the one who did the ocular, she is saying na maaring yung mga photos ay nung nagkaroon ng danyos dahil sa rains, diba? Heavy rains. Noong 2023. Pero na-repair na siya, kaya ito yung actual. Next photo, please. Meron pa isa. Ayan. Tapos na yan. Hindi pa ba? Tapos na yan. Tapos na rin yan. Ayan. O yan din yun. Meron pa. Yan. So ito yung pinost ng biktima. Pero yung actual, based on October 13 photos, functional siya. Ayan. Tama? And then they also showed a photo, a video of one of the Irrigators Association members. Kailan kinuha yun? Video na yun? October 13. So, yun. I think mas maganda siguro since merong namatay is pa-imbestigahan ng police, ng PNP, so that meron na bang investigation? Meron na po, Mr. Chair. In fact, gaya ng nasabi ko kanina, nag-usap-usap din mga empleyado po ng NIA at nag-raise po kami ng reward money po para sa makakapagbigay ng information para humasolve yung kaso ni Ken. We'll coordinate na lang with the PNP. Well, andito kanina yung PNP, no? But we'll coordinate na lang and get an independent report. Kasi ang allegation is against NIA, diba? So, of course, inimbestigahan nyo, but the allegations against you. So, pag inimbestigahan nyo sarili nyo, medyo may question mark doon. So, we'll rather get it from an independent body who will investigate it. Tama po yun, Mr. Chair. In fact, ang amin lang naman is yung project ang aming pinakita, and of course yung investigation sa pagkamatay niya, of course, sa PNP and CIDG and NBI actually po. At ang sinasabi po nga namin kanina, Mr. Chair, binigay namin yung mga post niya dyan sa lahat po yan ay, kung makikita nyo, hindi lang po naman niya ang kanyang binabanatan po. You have tapos na si Senator Padilla with his 10 minutes. You can... Okay. Yes. Maybe si Joel. Okay. Please, Senator Villanueva, Senator Win has agreed to yield to you with your questions. Go ahead. And I'm not his twin, Your Honor. Yes. So a lot of people would think I am his twin. But thank you, Mr. Chairman. Just a brief
questions that I'd like to raise on this particular hearing. I think everyone knows I hail from Bulacan. It's a both a blessing and sometimes a curse because of what has been happening. Because you're from Bulacan, lahat na ng project sa Bulacan sa iyo na. And until now, after several hearings, hanggang ngayon wala pa ring makitang flood control project kay Joel Villanueva, pero yan talaga buhay. We'll continue to do our job. I have notified the NIA about this situation because in May 2025, meron pong rubber gate doon sa Bustos Dam that deflated and collapsed. I have been following this up for quite some time because I am from this area. And the Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office attributed the breakage to extreme heat index. Whether you would also subscribe to that reasoning, they were saying that it might have compromised the integrity of the rubber material. And another thing is that it has been said over and over that if the remaining rubber gates of this dam, this Bustos Dam, will be damaged one after the other, it could affect 15,706 hectares of rice and vegetable and 12,904 farmers with an estimated loss of 880 million pesos to 2.69 billion pesos to the agricultural sector. May we know the current status now of this repair ng Bustos Dam? Is the decrease in the water level attributable to the spillage from the rubber gates or other factors, Mr. Chairman? Yes, Mr. Chair. Actually, we are securing additional funds po from the Office of the President po for para ma-replace natin yung rubber dam, ano? NIA has previously submitted a request for additional funding, DBM po. And the DBM directed this agency po to submit. Before we go further, let me, just for the record, what really happened, Your Honor? What really happened? Because if you're, again, asking funding from the national government, we might see another issue here that we experienced, like in the Commission on Appointments, where Senator Ligardo was asked to fund another item na hindi naman kailangan i-fund, pwede namang i-repair o pwede namang kunin doon sa nagkamali. Kaya importante na makita ho natin muna ito. Ano ba yung nangyari? Sino bang may kasalanan? Ito ba yung force majeure talaga? Well, Mr. Chair, to be honest, yun pong nailagay na mga rubber bladders ay substandard. There you go. Actually po, kung mapansin mo yung rubber bladder, dapat buo yun eh. Buo siya. Nung in-examine po namin yung nasira, parang yung tube ng sasakyan dapat buo. Pero napansin namin na patong-patong, patsi-patsi po siya. So talaga pong hindi humahusay, ano po. This project was implemented when? And meron bang insurance supposed to be ito? Because we cannot fund another project na hindi nyo rin ma-oversee or masasabi nyo tama na yung gagamiting materials dahil kayo na ho nagsabi, substandard, but what did you do about it? Mr. Chair, pwede po bang i-refer yung... Mr. Chairman, if we may ask the right resource person to answer our questions, Mr. Chair. Unfortunately, they're all pointing fingers, Mr. Chair. So, kinukuha lang po yung... kinukuha yung... Yes, Mr. Chair, if I may. Are you Attorney Kudal? Yes, Mr. Chair. Okay. Good Go ahead. Sir, please. So when the rubber bladder was damaged, we immediately, as already mentioned, This was in May 2025. this year. This year, okay. So immediately we're tasked by the administrator to ask for funding from the Office of the President. Simultaneously with that, we submitted the demand letter, sent a demand letter to the contractor. The And name of the contractor is is ITP Guangxi. ITP. Yes. Guangxi. Yes, Mr. Chair.
for the replacement of all, not only the